So lagi mong piliin kung ano yung tama. Huwag mong piliin yung makakabigay sa'yo ng maikling ginhawa pero sisira naman ang pagkatao mo. Para sa ating mga loan consultant, always focus to what we can give to our customer. So mag-focus tayo kung ano yung kaya nating i-offer sa kanila. Mag-focus tayo kung ano yung kaya nating ibigay sa kanila. Pwede yung knowledge, pwedeng services, pwedeng advice. So kung ano yung kaya nating ibigay, depende sa product na binibenta mo. So katulad natin dito sa JK Capital Finance, ang focus natin is maging loan advisor or loan consultant tayo sa mga kliyente natin. Para alamin natin unang-una ano ba yung problema ng kliyente, ano ba yung pangangailangan ng kliyente, paano ba natin sila matutulungan. So huwag tayo masyadong mag-focus dito sa ating komisyon. Although kailangan talaga natin ng komisyon para mas maging ganado tayo sa pagtatrabaho. Pero kung mag-focus tayo sa komisyon lamang, nakaka-stress yan sa side natin. Kasi ang tendency is hard sell. So kapag nag-focus tayo sa benta, ang tendency is mabili yung produkto natin. Which is hindi natin na-determine kung kailangan nga ba talaga ito ng kliyente natin. Kaya palagi kong sinasabi sa ating mga kliyente, mag-focus tayo dun sa anuman yung kaya natin munang ibigay. Walang pagkakaiba yan sa pagtatanim ng halaman. Hindi mabilis tumubo, hindi madaling mamunga, pero araw-araw mong inaalagaan, dinidiligan, dapat naaarawan, at nasa matabang lupa siya. So, darating yung time, aanihin mo yung mga itinanim mo. So, katulad din sa pag-aalaga sa kliyente, ibigay mo yung tamang value sa client, ibigay mo yung tamang information, iparamdam mo sa kliyente na kaibigan mo siya, at meron kang integridad para pagkatiwalaan, makukuha at makukuha mo rin kung ano yung dapat na para sa'yo. Kaya, lagi kong sinasabi sa ating mga loan consultant, master your product kasi yan yung talagang pinaka-importante sa lahat. Alam mo kung ano yung binibenta mo, alam mo kung ano yung produkto na dapat ay para sa kliyente. Okay? Kasi repetition is a mastery. So, paulit-ulit nating aralin. Huwag kang malungkot kung puro rejection yung natatanggap mo. Normal yan sa sales. Hindi lahat pwede mong bentahan. Hindi lahat pwedeng mag-yes sa'yo. Kasi meron tayong criteria na sinusunod, lalo dito sa JK Capital Finance. So kung hindi siya mag-fit sa criteria natin, hindi talaga siya pwedeng i-cater natin as a client. Pero pwede mo siyang alagaan o diyan ka muna sa susunod. Kapag okay na ang business mo, okay na yung financial capacity mo, saka kita i-apply. So sabi ko nga, huwag mong sunugin yung tulay, don't burn the bridge kasi magagamit mo pa rin sila at kakailanganin mo pa rin sila. At the same time, sila din mismo, kakailanganin ka rin niya. Hindi man sa ganitong sitwasyon, pwedeng kailanganin mo siya sa ibang panahon. At syempre, darating yung time ay makukuha mo rin yung tinatawag nating hard yes. Dahil yan sa yung pagtsatsaga, pagsisikap, pagiging consistent o tuloy-tuloy, hindi tumitigil, hindi bumibitaw, at syempre yung disiplina mo at yung commitment mo. Yan, napakahalaga yung mga factor na binanggit ko na yan para matupad mo yung mga plano mo. So, hindi lang to plano mo para maging magaling na loan consultant. Ito rin yung magiging plano mo para matupad mo pa yung ibang mong mga pangarap. Kasi yan lang naman talaga ang puhunan. Huwag mong pansinin kung ano yung sinasabi ng iba. Kasi unang-una, yan yung magpapadiscourage sa'yo para tumigil ka, para hindi ka na tumuloy. Kasi nahihiya ka sa sasabihin ng iba. So, kung ikaw yung taong may pangarap at gusto mong matupad ito o malampasan mo yung sitwasyon mo na kinalalagyan mo ngayon, magpatuloy ka lang. So, huwag kang tumigil, pagsikapan mo, aralin mo kung ano yung tamang proseso para sa gayon pagdating mo sa dulo, talagang sasabihin mo, ito yung tagumpay na gusto ko. Kung mapunta ka man sa sitwasyon na gutom, walang pera, meron kang dalawang pagpipilian. Unang-una, kumapit ka sa patalim at pangalawa is ituloy mo yung pangarap mo para makaalis ka doon sa kasalukuyang kinalalagyan mo ngayon. So, lagi mong piliin kung ano yung tama. Huwag mong piliin yung makakabigay sa'yo ng maikling ginhawa pero sisira naman ang pagkatao mo. O, paano? Hanggang dito na lang muna. Thank you and God bless.